Ngunit ang pagsamba sa bagong tapan ay iba na. Pansinin po ninyo, tayo po ba ay nag-aalay pa ng mga hayop? Sa panahon natin, wala na po tayong ganitong gawain. Nag-aalay po ba tayo ng mga iba't ibang mga... Pero sa Katoliko, meron po. May mga nag-aalay ng prutas, may nag-aalay pa ng mga hayop, at iba-iba pa. Pinapractice ng mga Katoliko. Pero sa atin, hindi po ito ang tinuro. Okay? Sa katunayan, wala tayong gawa ng pagsamba sa bagong tipan na eksaktong kapareho ng mga katumbas sa lumang tipan. Kung ano po yung pinapractice natin sa ngayon, pag-aawitan, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pag-alala sa banal na kasulatan, mga panalangin, yan po ay biblical na tinuturo sa atin sa bagong tipan. At yun lamang ang ginagawa natin dito. Meron po bang sobra? Meron po ba tayong sinabi gumamit ng mechanical instrument? Wala po, mga kapatid. Bakit? Bakit po tayo wala? Dahil worship must be offered exactly the way God specified. Nadilit ko yata po yan. Itong aking part na to. Dali po. Nadilit ko nga po. Ang sabi po sa John 4:24, it is not what we may want, but what God wants. Ang gusto ng Panginoon, ang Kanyang masusunod. Hindi ang kagustuhan natin kung ano ang gagamitin natin dito paraan ng paglilingkod. Kung ano yung tinuro lamang ng Panginoon. Basahin niyo po sa John 4:24. Nasa iba pa po ang slide. Nadilit ko lang po. Hindi magtugma yung aking nasa screen. At ang utos po sa atin sa John 4:24, God is a spirit and they that worship Him must be worship Him in spirit and in truth. Bakit po? Pinag-iwalay ko yung salitang spirit and in truth. Sa panahon natin ngayon, okay, tayong mga Kristiyano ay templo ng Panginoon. Tayo po, makikita po yan sa Ephesians 2:22, na kung saan sinabi dito, Christians are the temple and the music is made within us. Nasa kanyang itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sa patuloy po sa Ephesians 5:19 hanggang 20. Dito pa maraming malinaw na sinulat na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Ang linaw po, sinabi dito, mag-usapan daw tayo ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Yun ang ititinuro sa atin. Okay. John 4:24, balikan ko po yun. Sabi dito, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Sa Tagalog, ang Diyos ay Espiritu at ang mga nasa Kanya ay nagsisisamba, ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang tanong ko po ito, bilang mga individual,
bilang mga individual. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Ito po ang ginagawa nating pagsamba ay nauukol at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Yung pong ginagawa natin ninyo, individual bilang isang individual. Sabi po sa Corinthians 13:5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Bilang isang Kristiyano po. Baka kayo pa rin yung mga dati na kung saan ay nagkukrus, lumuluhod. Kayo pa rin po yung nag-uusan ng mga panalangin na paulit-ulit. Baka kayo pa rin po yung mga naniniwala sa ilang mga ibang practice. At bilang collective, o yung tayo po, sama-samang naglilingkod dito, ito po bang ating ginagawa ay according to His Word, in truth. Tanungin po natin, baka po mamaya, ang ilan natin mga tagapagturo, kayo po'y maaaring magtanong sa mga tagapagturo, brother, yung tinuturo mo ay hindi nakasulat sa banal na kasulatan. O bak pwede niyo rin tanungin po yung ilan, lalo-lalo na yung mga galing doon sa ilang kongregasyon na pumunta rito para tumayo, ipangaral yung nandoon sa mga ibang kongregasyon, baka po tayo ay maligaw. Kung kaya't mayroon po tayong bawat isa sa atin ay may karapatan na magtanong para sa papanatag ng ating isipan kung ang ating mga ginagawa ay in truth, meaning according to the will and the word of our God. Sabi po, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Actually po, wala sa banal na kasulatan, mismo sa Bible, na kung saan sinasabi o kinokondemn o pinagbabawalan, diretso, sinasabi na ang paggamit ng mechanical instruments sa church. Wala po rin ako nabasa. Yung eksaktong sinabi, bawal gamitin. Wala po nakasulat. Mga kapatid kayo, may nabasa ba kayo? Huwag dagdagan po, huwag po bawasan kalagay. Walang sinabi. Okay po. The truth is that we don't have any specific instruction. Wala pong specific instruction sa Bagong Tipan, liban po doon sa Ephesians 5:19-20 na ang sinasabi, magagsiawitan lang tayo po ng salmo at ng himno. Mayroon po ba kayo? Pinabasa ko po sa inyo dyan. Ang mayroon po sa ating tinuturo, paulit-ulit at maraming chapter and verses, yung katuruan on how to worship God sa Bagong Tipan po. At bahagi doon, yung tinatawag na ating awitan. Kaya tayo nag-aawitan po rito eh. Pero doon sa atin po tinuturo, walang nakasulat doon ng paggamit ng anumang mechanical instrument. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, singing means salyo. Salyo is a Greek word na po. Meaning within the heart. Galing sa puso. Kaya tayo, kahit po kayo sintunado, huwag kayo mahihiya. Kanina kumakanta, may nadidinig ako magandang boses sa likuran. Tuwan-tuwa po ako. Yung ganda ng boses niya, naiinggan niya ako. Dapat ganun eh. Binigyan tayo ng salit ng Panginoon ng boses para purihin siya. Hindi niyo dapat itago yun. Ay ngayon, kung gusto niyo, ayaw niyo gamitin yan para sa pagpupuri sa Panginoon, eh baka gawin kayong pipi.